Hello po, share ko lang yung na-experience ko last week lang. Here it goes. Exact 7 PM noon, kakabalik ko lang sa bahay namin. Pagkapasok ko, naabutan ko agad si ate na nakaupo sa sofa at busy sa pag-get cellphone pero nakabukas naman yung TV. Naabutan ko pa siyang kumaibot ng konti saka kinuha yung isang pillow at niyakap niya yun bago ako tuluyan pumasok sa kwarto. Umupo muna ako sa kama at nag-isip-isip ng kung ano-ano. After ng ilang minutes, lumabas na ako ng kwarto para pumunta sa kusina. Saktong pagpasok ko doon ay nakasalubong ko si Tito Nick, not his real name, na mukhang kakadating lang rin sa bahay. Biu, sa bahay na rin nakatira si Tito Nick. Kapatid siya ni Mama. Since, iniwan na kami ni Papa para sumama sa higad niyang kabit ay si Tito Nick na yung tumulong sa amin. Sa bahay na rin siya tumira. Hindi rin sa pagmamayabang pero may sarili kaming driver which is family friend lang namin and almost isang year na siya nagtatrabaho sa amin. Back to the story, edi nagkasalubungan nga kami, tapos balak ko na sana siyang lagpasan noon nang bigla siyang magsalita. Pahiram ako nung keychain mo. Tinutukoy niya yung keychain ko na kotse which is yung design ay yung mismong kotse namin sa bahay. Pinagawa ko lang yun sa kaklase ko. Wala lang, special lang sa akin yung kotse namin dahil sa tuwing stress ako or gusto ko mag-unwind or mag-relax is iimbitahin ko si Tito Nick tsaka yung driver namin na gumala sa lugar, and palagi na namin siya ginagawa. KJ si ate, ayaw niya sumama sa amin. So ako naman nagtaka ako, bakit kailangan niya hiramin yung keychain ko? Anong gagawin niya dun? Pero hindi ko na siya inisip total baka trip niya rin yun kaya tumango na lang ako sabay sabing, sige lang Tito Nick. Bigay ko sa'yo mamaya, inom lang ako ng tubig. Diretso na ako kumuha ng tubig at hindi ko na narinig pa magsalita si Tito Nick. Habang umiinom ako ay napansin ko sa peripheral vision ko na nananatili pa rin siya doon sa pwesto niya at nakaharap sa akin. Ang weird lang dito ay naka-wide mile siya sa akin tapos direktang nakatingin sa akin. Nilingan ko naman agad siya pero laking gulat ko kasi wala na siya doon sa pwesto niya. Naglaho siya bigla, dali-dali kong ibinaba yung baso tsaka siya hinanap sa bahay. Pagkarating ko sa sala, naabutan ko na walang tao sa sala. Umalis ata si ate, pero hindi ko doon nakita si Tito Nick. Papasok sana ako sa kwarto ni Tito Nick nang marinig ko na may nag-note sa phone ni ate at bilang chismosa, chinek ko muna yon. Pagkasilip ko, nakita ko na nag-chat si Mama, and halos kilabutan ako sa nabasa ko. Nak, wala na si Tito Nick mo kaninang hapon lang. Nabangga daw yung sinasakyan nilang kotse, and ayon sa mga nag-imbestiga is 2 bangkay raw yung nahanap. At that point, hindi ko alam kung ano ang totoong mararamdaman ko that time. Mixed emotions na ako, naguguluhan na rin. Yung nangyari sa kusina kung saan nakita ko pa si Tito Nick at narinig ko yung sinabi niya na hihiramin niya yung keychain ko ay ano yun. Sino yung nakausap ko kanina? Halos mapalundag ako sa gulat nang biglang sumulpat yung driver namin kasabay rin ni ate na kakagaling lang sa kanyang kwarto at dumiretso agad sa may malapit sa akin para kunin yung phone niya. Nakatulala pa rin ako that time at hindi ko sila napansin sa kung anumang ginawa nila noon, basta ang naalala ko na lang ay nasa hospital na kami sa morgue at pinagmamasdan yung wala ng buhay na katawan ni Tito Nick. Puro hagulgol lang nila Mama at ate yung tanging naririnig ko sa kwarto, samantalang ako ay parang na-estatwa lang sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan sila na iniiyakan yung 2 bangkay na nakarete. Iniisip pa rin yung nangyaring pag-uusap namin ni Tito Nick sa kusina. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, mga kasintek. Thank you sa lahat ng mga nagbasa. Need ko na rin tapusin na i-type ito kasi baka kung ano pa ang mangyari kay ate. Kailangan ko nang lumabas sa katawan niya kasi hiniram ko lang yun para ma-shock.